At ngayon nga po sa ating pangunahing balita, abay nagsama-sama ang ilang grupo sa paghahain po ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inendorso po ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang naturang reklamo. Ayon po sa tagapagsalita ng grupo na si dating Senador Leila de Lima, 5 ground for impeachment ang inilakip nila sa naturang reklamo laban sa Vice Presidente. Kabilang diyan ang culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust at high crime. Kabilang sa mga ginawang basihan ng impeachment, ang questionable umanong paggasta ng bise sa pondo at confidential fund at pagbabanta sa Pangulo. 1/3 na boto mula sa higit na 300 mambabata sa Kamara ang kinakailangan para po umusad sa Senado ang impeachment. Pero kumpiyansa ho naman ang akbayan na malakas ang kanilang kaso kaya makakakuha sila ng sapat na suporta. Samantala muli namang naghain ng panibagong sabina ang National Bureau of Investigation o NBI laban kay Vice President Sara Duterte. Pinahaharap ng NBI ang bise sa December 11 pati ang kanyang staff na kasama sa press con kung saan siya nagbantang ipapapatay daw ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. at una na ngang ipinatawag ng NBI si VP Sara noong nakaraang linggo pero hindi ito sumipot. Humingi rin siya ng advance questions pero hindi rin ito napagbigyan. Sa ngayon wala pang formal na kaso na isinasampa sa bise dahil sa kanyang death threats. Pero NBI na raw ang maghahain ng reklamo kung kinakailangan. Kung mayroong pasabi again si Vice President at justifiable ang reason niya sa hindi pagdalo, maaaring pagbigyan pa uli namin. Subalit, kung dadating ang December 11, ni ho, wala kaming matanggap, walang abogadong pumunta sa aming opisina, we will proceed with our investigation. Yan po ang tinig ni NBI Director Jaime Santiago. Samantala, kinumpirma ho naman ng Philippine National Police na wala ra pong banta ngayon sa buhay at seguridad ni VP Sara Duterte. Matatandaan pong ang bise mismo ang siyang nagsasabi na hindi raw pinapansin ng gobyerno ang mga banta sa kanyang buhay. Pero giit ng PNP, wala naman silang nakikitang credible threat laban sa ikalawang Pangulo. Hindi ito ikalawang Pangulo, pangalawang Pangulo ha. Opo, pangalawang Pangulo. Gayunman, tiniyak po ng pulisya na hindi sila nagpapakumpiyansa sa seguridad ni VP Sara, kaya mas hinigpitan daw nila ang pagbabantay sa Vice Presidente. Nilinaw naman ng Philippine National Police na hindi nila pagbabawalan ng mga pulis na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC kaugnay pa rin sa war on drugs. Ayon po sa PNP, hindi nagbabago ang kanilang posisyon dahil wala pa ring balak ang Pilipinas na tulungan ng ICC. Gayunman, hindi raw pinipigilan ng mga pulis na gustong personal na tumulong sa investigasyon. Ayon po sa Interior Department of DILG, desisyon na raw ng mga retired o aktibo nilang pulis kung gustong tumulong sa ICC. At sa ating po namang ulat panahon, dalawang bagyo po daw po ang nagbabadyang pumasok ngayong pong Disyembre. Ayon po naman sa Pag-asa, posible daw po mabuo ang isang sama ng panahon ngayong linggo na posibleng dumaplis lamang daw naman sa Philippine Area of Responsibility. Posible ho naman daw po masundan kaagad yan ng isa pang sama ng panahon sa susunod na linggo. Mas mataas din daw ang chance na nitong maging bagyo at nakikita pong tatahakin ang Kabisayaan at maging Southern Luzon. Sa ngayon po'y shear line o ang banggaan ng mainit at malamig na hangin ang nagpapaulan sa Metro Manila at ilang bahagi po ng Luzon. Nakakapekto rin ang hanging amihan sa ngayon.